Ngayon talaga, advantage dahil sobrang mura na ng mga sasakyan. Kahit walang no down payment, magkakaroon ka ng sasakyan eh. May kanya-kanya silang promo eh. Oo, may mga kanya-kanya. Para maengganyo yung mga consumer, mamimili na kunin ko ito. Mag-utang ko rito. Manghiram ako sa mga mag-anak pang down. Oo, kaya nga, sobrang traffic dahil ang daming sasakyan, ang daming nakaka-afford na ngayon, di ba? Kaya nga lang. 300,000 cars a day ata or a month. Oo, ganun katindi yung... Paano mo isaksak yan sa EDSA? EDSA pa lang, hindi na uubre. Kaya, yun. Hindi solve talaga yung problema sa traffic unless kung lawakan mo yung EDSA at maglagay ka ng mga underpass dyan. Mm-hmm. Maglagay ka pa ng maraming mga kalsada. Maraming skyway siguro. Ilan pa mga skyway. Lakihan mo yung rota ng mga tren at mas marami pang bagong. Otherwise, hindi lumalawak yung mga kalsada natin. Mga subway, pwede bang subway dito sa atin? Yan nga. Yung, pwede uubra ba yan? Sinasuggest natin o sinasabi natin noon. Dapat, every year kasi, o every month, may mga coaching bago na lumalabas sa mga kasa, sa mga dealership. Dapat every month din, i-require na pag yung mga lumang-luma ng kotse, i-junk na. I-dispatch na sa probinsya. Yung mga nakatambak lang dyan mga kotse, nakaparking sa mga kalye, na nakabalandra, hindi nagagamit, yan dapat, puwersahang, ito yan, at ihagis, itambak sa junk shop. Di ba? Para sa tao may pinapanganak everyday. At everyday din may namamatay. Tama? This sasakyan, everyday merong lumalabas na kotse sa mga kasa. Pero hindi everyday na merong mga kotse na natatambak sa junk shop. Wala. Dapat yung 15 Dito years. sa atin sa Pilipinas, kahit na 20 years na nga yung kotse, ginagawa ng remedyo at ni-repair para tumakbo pa rin. Di ba? So kung meron masiguro na pupunta sa junk shop, baka salamat kung meron 20 sa isang taon. Hindi nga. Oo, para ipakila. Di ba? So yun dapat paano talaga masolusyon yung problema sa traffic? Kasi talagang dadami pa yan. Lalo ang daming promo. Tapos dadami yan. Mura ang mga sasakyan. Buti sana kung yung mga kotse lang ang maraming inilalabas sa mga kasa buwan-buwan. Mga motor. Motor. Isa pa yan. Dami. 100,000 rin yan yung mga motor. Anong ginagawa? Kasi mas affordable din ang motor. Di ba? Kaya, sabi nila, isa sa mga solusyon daw, no garahe, no kotse. Di ba? Merong mga ganung proposal. Pag wala kang sarili mong parking, hindi ka allowed. Kaululan po yun. Yung sasabihin na pag wala kang garahe, hindi kita bebentahan ng kotse. Kung sino man po may isip noon, hindi siya gumawa ng research bago niya ibukas yung kanyang bibig. Bigyan kita ng example kung sino man nag-isip niyan. Pupunta ka sa dealer, sasabihin ng dealer, pakita ka sa akin ng ebidensya na meron kang garahe kasi meron na tayong batas tungkol dyan. Sasabihin ngayon ni bumibili, sandali lang ha, babalikan kita. Punta siya kay chairman. Madali lang. May pasipit. Ito, ang garahe ko, yan. Ito 1,000. Yung isang garahe na yon, nakapangalan doon, 20 katao na same address ang ginagamit pa ulit-ulit na yun ang garahe niya. Pipicturean. Ayan na. Madali. Sabi ng salesman, okay na to, ako nang bahala. Si salesman, gagawa rin ng remedyo. Marami pa rin. Nagkaroon pang pagkakita ang industriya ng mga kolokoy. Yung ganong klase sistema. Di ba? Kaya lang, ang nakikita ko talagang solusyon doon sa traffic sa mga iskinita ay yung magkaroon ng ordinansa sa bawat syudad na may mga kalsada dyan designated street as secondary route at no parking yan from 7 a.m. halimbawa to 7 p.m. From certain time to certain period. Di ba? At kapag ikaw ay nag-parking dyan sa nasabing oras na bawal, ikaw ay matuto at malaki ang bayad sa sa towing company.
pustahan tayo kung hindi kusa silang titigil na bumili ng kotse kung wala talaga silang panggarahe. Kailangan talaga meron kang Pustahan garahe. tayo. They would not dare. Dahil, kunyari, i-charge mo, sige, 1.5 pag ikaw ay nato. Oh. Kung 1.5 ka kada to, ubos-ubos ka. So ang gagawin mo ngayon, it's either hindi ka nabibili ng sasakyan, kung meron ka ng sasakyan, kasi iba, pang-tatlo, pang-apat na sasakyan nila, bibili sila para isakay sa tatay, nanay, anak, pamangkin, whatever. And then, yung unang kotse nila, may panggarahe talaga sila. Yung pangalawa, pangatlo, gagarahe lang sa kalye, street parking. Now, kung may mga ganong klase ng sistema, mag-isip-isip na sila. Or mapipilitan silang maghanap ng garahe na mababayaran na doon nila igagarahin ka ng sasakyan para hindi na nakabalanda sa kalye. O dapat talaga ganun. Di ba? Kasi ano yan responsibilidad mo rin bilang car owner kang. Pumunta ka dyan sa Quezon City. O yung sa mga scout area na yan. Pagdating ng mga bandang alas 6, alas 7, ako halos hindi ka na makadaan. Sa mga restaurant kasi yan mga kainan Sa mga kainan, restaurant. Maging sa mga bahay-bayan. Kasi yung mga bahay na yon na yung garahe dapat nila, pang isang kotse lang, 4-5 ang kotse nila. Ang gagawin nila, igagarahe nila sa kalye lahat ng mga kotse nila. Kaya napipirwisyo talaga. Dadagdagan pa yung mga taping ng mga TV network. Yun lang. Gabi-gabi halos. Di ba? Di talagang nagkaano-ano na. Kasi yung mga kinaukulan natin kuminsan, hindi sila nagagawa ng research, hindi sila nag-iisip kung ano lang papasok sa utak nila. O sige, itong gagawin natin. Iyon ang ibubuka nila sa dibdib nila, sa bibig nila at magpapa-press release na sila para sabihin meron silang ginagawa, meron silang masabi. Yung pala, yung mga ginagawa at sinasabi nila, hindi nila pinag-iisipan. At hindi doable. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.